Bibi, sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Bibi, ito na ang sulat na dapat ay mapakinggan mo. Kasi malay mo, para sa'yo pala to. Para sa lahat ng yes friend kong nakikinig. First of all, alam kong hindi niyo ako kilala. Pero gusto ko lang magpaalala na hanggat maaari ay wag na wag kayong dadaan ng EDSA lalo na kapag gabi na. Second, gusto kong magpakilala. Ako si Kyla mula sa Pasay at nagtatrabaho ako around Pasay area lang din. Alam kong pangalan ko pa lang nagagandahan ka na. What more kapag nakita mo pa ang aking mukha. Ay wow, iba ang kumpiyansa sa sarili. Kyla, medyo makapal yung mukha natin doon sa part na yun. Pero taken na ako. 2 years na kaming magka-live-in ng boyfriend kong si Gerald. Ang boyfriend kong hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon ay kinakasama ko pa rin at pinagtsatsagaan. Siguro dahil na lang din sa awa o hindi naman kaya, sabihin na lang natin na mahal ko pa nga. Sa 2 taon naming pagsasama, magdadalawang taon na rin siyang walang trabaho. Tambay kumbaga. Kaya kapag tinatanong ako ng mga tao kung ano ang trabaho ng ka-live-in ko, sinasabi ko na lang na siya ay nagtatrabaho sa PAL. In short, palamunin. Nung una, medyo tanggap ko pa kasi may maayos naman akong trabaho at kinakaya ko pang suportahan siya. Kaya lang, habang tumatagal, ramdam kong umaasa na lang talaga siya sa akin. Tuwing nababanggit ko na baka naman pwedeng maghanap ka na rin ng trabaho kaysa nagsasayang ka lang ng oras dito sa bahay tsaka dyan sa mga barkada mo. Pero imbis na humingi ng pangunawa, aba, siya pa ang galit. Ginigil trip pa ako na kesyo alam ko naman daw na wala siyang natapos kaya wala siyang alam na gawing trabaho. Problema ba yun? May mga matatanda nga na kahit uugod-ugod na gumagawa pa rin ng paraan mabuhay lang. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip na sabihin sa kanya na ang kapal ng mukha niya. Well, wala naman akong magagawa. Since mahal ko pa nga, hindi ko na lang ini-stress ang sarili ko pagdating sa usapin na yan. Basta ang usapan, siya ang bahala sa lahat ng mga gawaing bahay. Para naman patas ang hatian, di ba? Minsan, pag uwi ko galing ng trabaho, in fairness, malinis naman ang dinadatnan ko. Kaso, siya mismo, wala sa bahay. Well, hindi na ako nagtataka. Malamang sa malamang kasama ang barkada. Bahala na siya sa buhay niya. Basta ako, ang gusto ko, magpahinga pagkatapos ng trabaho. Isang gabi habang nasa EDSA, sakay ako ng isang jeepney. Nilabas ko ang wallet ko para kumuha ng pamasahe. Hindi ko pa man nabubulat-lat ng bongga ang aking pitaka, abay, nagulat na lang ako nang may biglang humablot nito mula sa likuran ko. Hoy! Sino yon? Natulala ako sa takot, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gusto kong habulin yung magnanakaw kaso nasyak na talaga ako at 5 lang kaming pasahero. Ano namang laban ko dun? Babae ako. Ire-report ko pa nga sana sa police station kaso wala nang natitirang lakas sa katawan ko para ilaan pa sa pagpunta sa pulisya. Kaya sabi ko, bukas na lang at magpapasama ako sa jowa ko.
Nakauwi naman ako ng ligtas at buong buo. Tulirong-tilori pa rin ako dahil sa mga mahalagang bagay na laman ng wallet ko gaya ng cash, IDs at ATM card. Nakapag-ayos na ako ng sarili at handa nang matulog nang may isang bagay akong nakita sa ibabaw ng lamesa. Ay, ano kaya ite? Isang pulang pitaka. Putsa naman! Nananaginip ba ako? Diba, ito yung wallet kong nahablot kanina? As in, litong-lito ko sa pangyayari at hindi ko alam kung kaninong magkukwento. Dahil hindi ko na naman dinatnan sa bahay itong magaling kong nobyo. Hanggang sa nakauwi na siya pasado 3:00 ng madaling araw. Nang ikwento ko sa kanya ang pangyayari, abay ang siraulo, tawa lang ng tawa habang ako mas nalilito. Sabay inamin niyang siya ang humadblot ng pitaka ko. Ay, may siraulo nga yung jowa mo, no? Ang lakas ng amat. Minura-mura ko siya at pinaghahampas. Tinanong ko kung intensyon niya ba na talagang gawin yun sa akin o talagang racket niya na ang mangdekwat sa kalsada. May potensyal, ate. Pero una sa lahat, bakit niya gagawin sa akin yun at hahayaang mag 1, 2, 3 ako sa jeep? Pangalawa, kaya ba gabi na siya kung umuwi dahil sa ganong estilo niya? Ay, may point ah. Hindi ko na talaga alam. Grabe yung amats ng taong to. Kaya ngayon, naguguluhan pa rin ako kung dapat ko bang hiwalayan to. Well, by the way, kung mapapadaan kayo sa EDSA at natsyempohan nyo siya, huwag niyong sabihin na nagkulang ako sa paalala. Ay nako, yes, it's me, Kyla.